Magandang araw po sa inyong lahat. Para matuto po agad kayo mag-English, kailangan meron po kayong pinagbabatayan. Kaya bibigyan ko po kayo ng batayan na kung saan ay isang batayan lang o isang structure lang o isang pattern lang na inyong susundin at marami na po kayo may English. Na pwede po itong gamitin ng baguhan para makapag-English agad. So, umpisa na po agad natin. Bakit ikaw ay tahimik? So, nagtanong tayo, bakit ikaw ay tahimik? Pag in-English po natin yan, ang una nyo po munang itatranslate ay itong bakit bilang why. Tapos itong ikaw ay, yan yung isusunod nyo bilang are you. Tapos yung quiet, yan yung tahimik. Tapos question mark sa dulo, tanda na tayo nagtatanong. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. Why are you quiet? Para sa bakit ikaw ay tahimik. Sumunod, subukan natin itong sila ay bilang are they. Bakit sila ay malungkot? Bakit sila ay malungkot? Kapag in English po yan, ang una nyo po munang translate ay yung bakit bilang why. Tapos itong sila ay bilang are they. Tapos yung ginamit natin, malungkot bilang sad. Tapos question mark sa dulo. Why are they sad? Okay po? Sumunod, subukan naman po natin itong siya. Kung yung siya nyo po ay babae, she ang gamitin nyo. Kung lalaki, he ang gamitin nyo para sa siya. So, subukan natin ay babae. So, she ang gagamitin ko. Bakit siya ay masaya? Pag in-English po natin yan, why is she happy? Why is she happy? Okay? Sumunod, subukan naman po natin si Ben. Bakit si Ben ay maingay? So, lagyan ko lang po ito ng I, okay? Para sa is. Yan, okay. Ulitin natin. Bakit si Ben ay maingay? Kapag in English po natin yan, why is Ben noisy? Why is Ben noisy? So, yung I po natin dito sa Tagalog, pwedeng maging R. Magiging R lang po yan kung yung I ay ipinartner natin sa ikaw bilang you. At saka dito sa sila, kung ang kapartner po nitong I ay sila, R pa rin ang magiging English na katumbas. Okay? Pero pag ang ginamit nyo po ay siya, yung I po natin ay magiging is. Tapos pag pinangalanan nyo yung tao, tapos isang tao lang ang pinangalanan nyo ng partikular, katulad po nitong Ben, is po yung I natin. Pero kung Mario and Luigi, si Mario at Luigi, dalawa ang pinangalanan nyo ng partikular, R ang gagamitin nyo. So, yan lang naman ang tatandaan nyo. Okay? So, ito, isang pattern lang ginamit natin. Marami na po kayo may English. So, sana gamitin nyo rin po itong afraid, excited, tired, late, early, confused, busy, worried, jealous, and shy. So, napakasimpleng aralin lang po nito pero marami na po kayo may English. Kaya sana ito po ay nakatulong sa inyo para mabigyan kayo ng lakas ng loob na kaya nyo rin mag-English kahit pa po kayo baguhan pa lamang o nahuli na sa aral, di ba? May pag-asa, di ba? Basta meron lang paraan na o technique para matuto po kayo mag-English at isa na nga po itong lesson natin ito. Kaya sana naman po, makikishare naman po para sa mga ibang gusto rin matuto mag-English agad. Okay? Maraming salamat po.